Eto, hatol kay Sara Sayad Lostay Duterte. Ibinigay na. Nako, ay matindi ang hatol tungkol dito sa pagnanakaw niya ng napakarami na milyones na pera ng taong bayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, eto, sa wakas, mayroon na pong latest update. Kapapasok pa lang na mainit na balita. Binigyan na ho ng hatol, ultimatum, itong si Sara Sayad Lostay tungkol dito sa pagnanakaw niya. Aba, alam niyo, pag ordinaryong tao ang nagnakaw, hindi naman lahat. Yung iba ho ay nakakatikim ng anumang parusa. At yung iba ho ay nakukulong agad. Hindi nagnakaw, meron ngang kaso. Nagnakaw lang ng isang buong niyog. Kung napagbintangan pa yon, napagbintangan pa, ay matagal hong nakulong dahil walang pang piyansa. But dito ho kay Sara Sayad Lostay, kakaiba ho ang naging hatol at tumagal ho ng ilang taon bago po ito mahatulan at kalalabas lang humbalita, kinumpirma ho, mga kaibigan. Shoutout po sa lahat. Isang like muna sa video na ito. Huwag po natin kalimutang mag-like at pwede rin po kayong mag-comment sa comment section. Karapatan nyo po yan, pwede po kayong mag-share. Eto, mga kaibigan, pagkatapos nyo pong mapanood ang full video na ito, ay ano po ang masasabi nyo sa comment section? Karapatan nyo pong magbigay ng anumang public opinion. Eto, mga mahal kong taga-subaybay, ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Kumusta po kayo? Salamat po sa pagsuporta nyo dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Eto, panoorin po natin. Pinasasauli na po kay Vice President Sara Duterte ang nasa 375 million pesos na confidential funds. Live mula sa Batasang Pambansa, namumula sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bukod pa ba ito dun sa naunang 73 million na pinasasauli rin ng COA? Nako, ay napakadami po nito, mga kaibigan. Hindi ko nasasabihin yung exact amount, milyones na ang naging hatol po ay ito. Huwag niyo pong kaligtaang idiretsong panoorin para lubos po nating maunawaan dito sa kalalabas pala na hatol na ibinigay kay Sara Sayad Lostay. Ito po. Yes, sige, tama ka nga, Jo. Iba nga pa po ito, no? Sa naunang in-issue ng Commission on Audit na Notice of Disallowance kay Vice President Sara Duterte, yun po kasi unang pinasasauling 73.2 million pesos ay mula doon sa confidential funds ng OVP noong December 2022 o yung taon mismo ng pagkakaupo niya bilang Vice-Presidente. Final na po yan at dininay na nga ng COA yung apela ng kapwa ni VP Sara. Ito namang panibagong Notice of Disallowance ng COA issued March 31, 2026, buong 375 million pesos na confidential funds ng opisina po ni VP Sara noong taong 2023 naman yung pinababalik ng komisyon. At ayon nga po sa COA ay may 4 na paglabag ang OVP sa paggastos ng confidential funds. Una nga riyan, yung pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer. Nako, napakadaming paglabag, mga kaibigan. Ay mga piki kasi ang dokumento o yun ay isang paglabag na din. At saan niya ginastos? Wala pong maipakita ang dokumento. Isang paglabag din po yan. Patindi po ng patindi pa. Ito, mga kaibigan. Gina Acosta na ibigay yung confidential funds o pera kay Colonel Raymond Dante La Chica na hepe po ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Kasi nga ito sa naging pagdinig noon ng House Committee on Good Government at sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01 hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal yung paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP yung mga hinihinging dokumento para sagutin yung mga pinuna sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos yung ginamit umano para sa payment of rewards pero giit ng COA, hindi sapat
at yung binigay ng mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay yung information gathering o surveillance activities na may kinalaman doon sa kanilang confidential operations. Nakakahiya ka, Sara Sayad Lustay. Wala namang katotohanan yung mga pinagsasasabi mo na ginamit ang pera sa mabuting paraan. Nandyan ho. Maliwanag sa hatol ho. Diretso po natin. Saskin daw, JP, ng 199 million pesos yung opisina nga ni Vice President Sara Duterte sa pagbili po ng mga supplies o medical at food aid. Pero acknowledgement receipts lang daw yung kanilang naipakita. Git nga ng COA ay dapat may masuportahan ito na iba pang patunay gaya nga po ng official receipts o sales invoice para matiyak na valid yung pagbili. Marian, bukod kay VP Sara, Yan mga kaibigan, buhat po sa News 5. Medyo hindi ko po na ipakita yung video ng mahusay kasi dito sa tinarurunan ko ay against the light. Malabo yung na video pag pinakita ko po yung ng cellphone hinarap ko po. Maliwanag po diyan mga kaibigan na ito po ay kumpirmado, final na ang desisyon or hatol ng COA kay Sara Sayad Lustay na ibalik po ang nasabing amount. Personal po na personal na sa katauhan mo ni Sara Sayad Lustay ang tinutukoy ho dito na kailangang ibalik ang kanyang ninakaw na pera. Naunawaan nyo naman po, ayon sa ibinagi ko sa inyo, final na ang decision ng COA. Ibig sabihin no, ito ay dumaan sa pagsusuri. Dumaan ito sa pagkuha ng matibay na ebidensya para mapatunayan na itong si Sara Sayad Lustay ay nagnakaw ho ng pera ng taong bayan. Datapwat sa puntong ito, ang parusa ho niyang ng COA, kailangang ibalik niya ang ninakaw na pera na nasabi ang amount po na napakaraming milyones na yan ho ay pera ng taong bayan. Kaya't maliwanag, disclaimer ho, mga mahal kong taga-subaybay, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Datapwat sa puntong ito ay ibinigay na ang matinding hatol kay Sara Sayad Lustay ng COA na ang hatol kay Sara ay kailangang ibalik niya ang pera ng taong bayan na ninakaw niya po. Maliwanag ko sa binahagi ko po sa inyo. Abangan po ay ang iba pang latest update dito. Hindi po may babalik. Halimbawa, binalik ni Sara Sayad Lustay ang pera, yan po ay hindi nangangahulugan na absolto siya. Mayroon po siyang kaukulang kaso pa rin na kinakaharap mga kaibigan at kakaharapin pa. Siyempre, nandiyan po pa rin ang impeachment at kaso sa ombudsman. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong punto. Bigyan po natin ng part 2 para sa muli.